Inis. Yan. Yes, fresh na fresh. Siyempre, kakakain ko lang ng ano, kinain eh. No? Ito, grabe to, pinapapako talaga. Grabe to, promise. Kaya lang nga, magte-take uli ako bago ako sabi nila, bawal daw madami. Minsan nakakaapat ako nito eh. Promise, sobrang ganda nito. Nakaka-fresh, no? Siyempre, ginamit kong cleansing foam kanina, yung Kind Skincare. Tapos, nag-toner din ako. Bago ako marap sa inyo, naglagay din ng moisturizer. Kaya medyo parang nag-glow yung skin natin. Ganito lang ako mag-take eh. Dinediretso ko na. Hindi ko na inahalo sa tubig. Pagkakain ko, ako iinuman ng tubig. Mm. Oh, we also have people from AE. What's AE? Is it Alpha? Alpha ba yun? Hi, Team RM. Grabe. Nakakaya naman kay Boss Ran, no? Maririnig ako ng Team RM. Tapos nandyan pa si Mr. Brian Abarico, ibang level to. Kinikilig ako kasi yung idolo ko nanonood eh. Na-carried away tuloy ako. Washington, kape po tayo ng Classic Barley. Yan, sakto-sakto. I think umaga dyan sa US, no? Okay. So, may iba lang tayo, no? I think I would like to start this webinar with a prayer. Okay lang ba tayo doon? Para at least ma-absorb natin positive vibes tayo. I know you've gone through a lot this day, 'di ba? Ano pa tayo? Nagaling kayo sa work. So, wag muna kayong matulog ha. Baka iba kasi nakahiga na. Pengi lang ako kahit isang oras lang ng buhay niya, no, para at least may ma-share tayo sa negosyo natin. So, Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts. Thank you for this opportunity to gather, to learn, to share ideas, and to grow together. Lord, we humbly ask your presence in this webinar. Fill this space with your peace, clarity, and wisdom. Guide my thoughts and my words and my intention so that everything I share may be helpful, truthful, and of value to everyone listening. Grant us, Lord, the spirit of understanding and discernment. Open our minds to knowledge, our hearts to learning, and our attitudes to humility. Remove distractions, doubts, and unnecessary worries that may hinder us from fully receiving the lesson of today. Bless every participant who made time to be here. May this session bring not only information, but insight, confidence, and inspiration. Help us grow not just in skill and knowledge, but also in character, patience, and purpose. We entrust everything to you, Lord. May your will be done in this gathering. In Jesus' mighty name, amen. Maiba lang tayo, di ba? Sarap ng feeling eh. Gusto ko lang makaramdam tayo ng gratefulness muna. Unahin muna natin yun. I'm really sure lahat naman tayo may pinagdadaanan sa buhay. Pwedeng maganda yan, pwedeng hindi mo gusto. Pero kasama yan eh. Di ba? So, I would like to share how good our God is, especially nag-gather tayo ngayon dito. I do not know what you're going through right now, but I'm really sure if you believe and trust that everything happens for a reason. So, kung ano talaga yan, kung ano man yan, it's just there. We just need to trust. So, this business, JC, this is just a tool sa ating lifelong journey. Mahaba-haba tong buhay natin, grabe. Kaya as early as now, kailangan talaga we need to appreciate everything that God is giving us. Especially itong araw na to. Yes, most of you, patapos na yung araw, and especially sa US, nag-i-start pa lang yung araw. I just wanted to share, no, before anything else, na we should start our day with a grateful heart. And of course, we should end our day with a grateful heart also. Kasi yung buhay na binigay sa atin, opportunity yan eh. Kasi hindi naman lahat na nabibigyan na ng buhay, di ba? Alam naman natin yan, every day, day by day, may nawawala. So, sobrang nakaka-bless lang. And I want to be a blessing to each and everyone, especially people here in Zoom. And sige, hindi na tayo hindi na ako magpapatagal, no? Diretso na tayo sa pag-uusapan natin. Actually, this topic is one of the interesting topic that I really want to share because ito na yung mapa, guys. Ito na yung mapa. Kumbaga, dito magde-decide ka kung ano bang gusto mong gawin sa negosyo natin. Supposed to be, I'm really sure if you are from, of course, chosen, you've done the trainings and the modules, and hopefully you've done doing the game plan with your coaches and mentor. And this is just a quick reminder, and of course,
parang refresher lang, no, on how to do this business. And by the way, sa mga hindi pala nakakilala sa akin, let me introduce myself. My name is Kenichi Enda. They call me GM Ken. And I've been doing this business in our company for 10 years, going 11th year this coming October 2026. Grabe, no? Ang bilis. February na ngayon, tas bukas, araw na ng mga puso, di ba? Tsaka bukas talaga, marami akong inaabangan sa Facebook, no? Kasi bukas talaga, sa mga kababaihan, sorry po, bukas talagang sukatan ng kagandahan. Sukatan yan bukas. Dumidepende yan kung ano yung mga matatanggap. Hindi, biro lang po. Gusto ko lang yung patawanin. O sa mga single naman dyan, um, okay lang, pag-pray na lang natin yan, no? By the way, si Lisa po, available siya, no? So, wala ata siyang kadate. Tsaka si Shek, yan yung mga fresh na fresh. By the way, congratulations, Coach Shek Aina. Ewan ko kung nandyan siya ngayon. Malamang nag-iikot na naman yan sa Dubai. So, top 1 Gen Z. Congratulations din sa mga na-awardan sa ating Month of Greatness, no? Yan. Sige, bago ko rin makalimutan mga announcement, no? I'm still waiting for my visa going to Saudi. It's on process as we speak. Inaantay ko lang. I hope next week malabas na yan. So, after malabas yung visa ko sa Saudi, I will be able to tell you kung anong date po ako makakapunta. So, kung matapos yan next week, probably third week of February, I'll be in Saudi and baka daan din po tayo sa Qatar at the same time. And on March, me and my wife might be going to Dubai again. No? So UAE na naman po. No? Sana wag kayong magsawa sa akin. And of course, the reason I'll be in Dubai is to conduct our leadership camp which is postponed last month. Okay, tapos ano po mga announcement? Grabe lang kasi kahapon kasama ko si Boss Carl. We talk around 1.5 hours. Grabe yung mga mangyayari sa ating kumpanya. And kagabi rin, kausap ko rin si Boss Jonathan via phone. Grabe po, halos 1 oras kami nagkwentuhan. Nakaka-amaze lang talaga si Lord, no? Kasi may mga bagay talaga tayong hindi maintindihan kung bakit nangyari. Pero lahat niyan talaga, it will fall into right places, especially if we believe, no? And I'm really sure you are aware of what's happening right now, and it will pass. It's just a season na kung saan dito magkakaalaman, no? Dito magkakaalaman ng mga paniniwala natin sa ating kumpanya sa mga may-ari. And of course, especially this in our group, no? Yes, tama si Isay. This too shall pass. Yes, Hannah Page. Yes, pupunta ako sa UAE. Hope you be able to see me. And by the way, maganda yung sinabi ni Hannah, no? I just wanted to know, sino po sa inyo yung hindi pa ako nakikita personally? Can you please type me in the chat box so I'll be able to know? Aba, ang dami. Usually, sila opresina, I think, taga-Saudi yan, kung di ako nagkakamali. Ang dami pala. Ang dami. So, okay mag-alala. Iikot po tayo sa buong mundo this year. Hopefully, mapuntahan talaga. Yes, lalo na yung KSA. I'll be in Jeddah and Riyadh. Yan, dumadami na tayo. Kapit lang kayo, ha. Mga taga-Saudi, sinasabi ko sa inyo, magpapasabog tayo dyan ng malala. Hindi bomba, kundi oportunidad tsaka pag-asa sa buhay. Okay? So sige, hindi ko napapatagal. We also have someone from Italy, si Sally. Si Ma'am Rose naman sa Qatar. Yes, si Cecil sa Riyadh. Ang pagkakaalam ko marami ring Team RM sa Saudi. So pagpunta ko diyan, makipag-cooperate po kayo sa mga gagawin nating programs, and I'll be in Saudi representing Team RM2 with our Ran Makadangdang, with our partner, no, si Mr. Ran Makadangdang. Okay, sige, hindi ko napapatagalin kasi baka maubos yung oras natin sa kakabati ko. So, let's go straight to the point. And let me just pull up my slides. There you go. Yan, ang ganda ng topic na to, promise. Dito ko naintindihan kung gaano kaganda yung business. Yeah, Miriam, I think I remember you. Yes, from GM Brian Abarico, and hopefully si GM Brian and si GM Kayselin will be also in Dubai. Kagawa akong paraan para masama ko yung dalawa na yan. Okay. So ngayon, nandito na tayo sa point na pwedeng bago ka lang, pwedeng matagal na,
Pwedeng less than 1 year ka pa lang, pwedeng more than 1 year ka pa lang. So, maganda tong topic na to, lalong-lalo na sa mga bago. Because in this topic, um, you will be able to know, ano ba yung gagawin ko sa JC? Kasi ganito yan eh. Pwede kang nag-JC dahil number one, gusto mo yung products. May mga user talaga. Mayroon talagang intentionally, they went to JC, they purchased the package because they really know how the product works and the product really transformed their lives. Okay? Marami tayong may mga illness na nakatulong ang ating produkto na para maging normal po sila, lalo na yung mga may sakit, no? Pangalawa, nakita sa isang post ng kaibigan, kakilala, nakita sa social media, or even naka-advertisement, no, naka-advertise na extra income o parang namangha, uy, ayos to kumikita sila, side hustle. Tama? So, I do not know how was JC introduced to your life, but in this webinar, you will be able to understand how this business really works. So, kung nandito ka po at habol mo lang magbenta ng produkto, good for you. Okay? Kasi yung marami po kumuha ng package natin, which is yung wholesale package natin para maging retailer sila. Pero there's bigger than that. And that's what we're going to talk about today because I'm going to focus on how you will be able to build your organization. Kasi sa pag-build po ng organization, talagang doon ka kikita, doon ka yayaman. Sa pagbenta ng produkto, kikita ka, obviously. Pero pag naintindihan mo tong ipapaliwanag ko ngayong gabi, ito yung pwede mong ikayaman. Again, I've been doing this for 10 years already, not to brag, but to inspire or just to give you what is waiting for you. For the past 10 years, combined no, with my wife, I think we already accumulated around 140 million pesos, including yung mga car incentive, travel incentive, and lahat ng mga incentive na tanggap ko. So in terms naman sa cash na kinita namin, as far as I know, combined income namin ng wife ko, Stephanie Enda, I think nasa 110 million na po kami, literal. So you might be anong tawag dito ba nahihirapan na ako magtagalog tsaka English, nalilito na kasi ako eh. You might be wondering, yon, how how did we make it? So I'm here to share to you the recipe, in short recipe, no, kung paano ba namin nagawa to. So if you are ready, can you please type in the chat box ready? Let me just fix my screen. Bakit kaya laging ganito yung presentation layout? Iba na kasi yung Zoom, no? Ayusin ko lang yung sarili ko. Yan. As background, side by side. Side by side pala dapat. Sorry kasi hindi na ako talaga sanay mag-Zoom eh. And by the way, bago ako makalimutan, para lang alam nyo, starting on Sunday, type nyo nga Sunday, starting on Sunday, that is February 15, and Tuesday, Sunday and Tuesday, February 15 and February 17, I'll be conducting a live presentation of our business. So first time in the history after 4 years magpe-present po ako ng live. But that presentation is specifically designed for global market. In short, it will be pure English at yari po ako. Kasi our team in Africa, they are starting to market our business and I will help them on how they will be able to present the business to their guests. So pwede po kayong sumama doon. Huwag lang kayong magulo, okay? Pwede kayong sumama doon. Kung meron kayong mga guests or meron kayong mga members na, of course, siyempre alam naman natin na hindi naman talaga naiintindihan yung Tagalog. So I think this is the best venue for you guys to invite people, lalo na yung mga kaibigan yung ibang lahi para maka-attend. So that will be every Sunday and Tuesday. That's 9 p.m. 9 p.m. Ugandan time. Ugandan time po yan. So pag sinabing Uganda, I think pareho sila ng time ng KSA. I mean, tama, KSA and Qatar. So sa UAE, I think that's 10 o'clock. So adjust naman natin yan. Once na mayroon na akong recorded, so what I'm going to do is, I'm going to play it kagaya nung presentation natin
sa araw-araw na ginagawa natin na Tagalog na meron. So meron na rin po tayo, magkakaroon na rin po tayong English version na isasabay po rin natin yan kung anong oras yung time nung Filipino presentation natin, isasabay ko na rin po para po sa international and especially sa mga taga-US, no, lalo na kung meron kayong guest na American or ibang lahi. So bago ko lang makalimutan, by the way, magkakaroon naman ng magkakaroon naman yan ng poster. Pero tuloy na po yan this coming Sunday and every Tuesday and Sunday for the meantime, yun yung live. Okay, so babalitaan ko na lang kayo kung ano yung magiging desisyon ko kung paano gagawin sa mga webinar. So let's begin. Type nyo nga ready. Are you guys ready? Nasaan na yung share screen ko? Share screen. There you go. Okay. Yan. Can you see the slides now? Can you please type yes if yes? Okay. Sige. So, ikaw to. Ikaw yan. Yes, ikaw yan. Kung sino ka man, ikaw yan. So, ngayon, paano ba GM? Paano ba, kasi ito naman yung lagi mga tanong na normal, di ba? Paano maging successful dyan sa business na yan? Ganyan. Et cetera, et cetera, et cetera. So, before I show this, I would like to ask something. Kwento to actually. Hindi naman kwento. Tanong, merong apat na ibon na nasa puno. Nasa sanga sila ng puno. And three of them decided to fly. Ang question ko ngayon, ilan po yung ibon na natira sa puno? You can type your answer in the chat box. So, may sumagot ng 4. Ayan, ano pa? Talagang 4 lahat ah. Wala bang ano dyan? Iba? Bakit 4 pa rin? Siguro yung iba nagtataka, bakit 4 pa lang? Simple, nag-decide pa lang eh. Nag-decide pa lang silang lumipad. Hindi pa talaga sila lumipad. So parang kayo po, nag-decide kayo na kumuha ng package, which is you did. Nagbayad na kayo, you have your account already. But the question here is, saan ka ba papunta sa negosyo natin? Kailangan malinaw sa'yo eh, na pumasok ka sa JC, saan ka papunta? Kailangan malinaw yan. Gano'ng kalinaw? Kasi kung habol mo lang talaga magbenta ng product, eh hindi mag-focus ka lang doon. Para at least hindi na masayang yung oras mo. But if you really want to do this business, lifelong business, just like what happened to us, for the past 10 years, JC lang ginagawa sa buong buhay ko, then you must decide to build an organization. Just like what you're seeing right now, we are 200 here in Zoom. Alam nyo ba kung gaano kadami ang 200 people? Kayang pumuno yan ng 2 seminar room, punong-puno yan. Isang venue ng restaurant, talagang kulang yan. Ganyan tayo kadami, hindi mo lang nararamdaman kasi nandito tayo sa online. But in order for you to earn or to achieve what I achieve here in this business, it should be very clear to you na para makamit mo yung magandang kita na inaasam-asam mo, yung pangarap mong buhay, kailangan mo talaga mag-decide na mag-build an organization. Because napaka-imposibleng kumita ka dito ng malaki na ikaw lang mag-isa. And of course, syempre, marami ka nang iisipin. GM, di pa ako marunong eh. Hindi ko alam kung paano gawin. That's the reason why we have this kind of webinar. For you to be taught, or for you to learn, for us to be, for you to learn on how to do things, and of course, para makapagturo kami. Di ba? Okay. Now, meron po tayong pag-uusapan na 2 bagay. Ikaw yan, may tinatawag tayong mindset tapos skill set. Majority po sa atin, lagi nakafocus sa skills. That's the question of how. Skills is a question of how. Like, GM, paano ba mag-invite? GM, paano ba magpasali? GM, paano ba magbenta? That's a question of how. And that's a skill. And the good thing about skills, it can be learned. Just like what you're doing right now. Your job, you do not know that before. Maganda yung sahod, inaral mo. Possible nga, hindi yan yung kurso mo. Yes or yes? So, wag niyong limitahan yung sarili mo o wag mong sarado yung pinto ng kaalaman. Kasi, yung iba, wala nang growth eh. Bakit walang growth? Kasi,
ayaw na ng commitment, and ayaw ng mahirapan. And by the way, pag komportable ka na sa buhay mo, that's the dead end. Pag komportable ka na sa kung ano meron ka right now, it will be the end of your journey. Ask me why. Komportable ka na eh. Hindi ka na mag-effort. Ang sarap kaya humiga. Di ba pag nakahiga ka na, natutulog ka na, ang hirap bumangon? Yes or yes? Because you are in a comfortable state. Ang hirap nun. Alam naman natin, pag natulog ka magdamag, walang growth. Walang nangyayari sa buhay mo. I'm not saying bawal matulog or wag matulog. Example lang po yon. Kung gusto mong mag-grow sa buhay, kailangan talaga may gawin ka. Medyo, ano lang ako, grateful lang kami ng wife ko kasi kanina nag-workout kami. Wow, hanep, no? Kasi pinaghahandaan talaga namin yung Maldives. Eh, pangit naman, mukha akong suman sa Maldives, di ba? Pinaghahandaan namin yung Maldives. So, nag-fasting kami. And one meal lang. Actually, kakatapos lang namin kumain kanina, sabay kami. So, kailangan mag-decide eh. Hindi po komportable yun na hindi kumain. Pero kailangan para pumayat eh. Are you with me? Kailangan bawasan yung pagkain. Hindi komportable, pero pag di namin ginawa, walang growth. We will be the same person as we are today. Many months from now, nothing's gonna change. And most of the people, they want change in their life, but in terms of commitment, at pag hindi na sila komportable, that's the reason, and that's the time they stop. I'm not talking to you, I'm talking the person beside you. Nahirap lang ng onti, ayaw na. Pero ang totoo niyan, mas mahirapan ka sa buhay kung wala kang ginagawa. Because end of the day, nothing will change. Hindi po to yung tipong pagkagising mo, just like what we are watching in the movies, like fairy tales or fantasy, nagigising ka na lang, ang ganda na ng buhay mo. It's never gonna happen. It's not gonna happen. Wala pong ibang gagawa niyan kundi tayo. So, kasama yan, skill set. Pero, kailangan maintindihan nyo rin yung tinatawag na mindset. Pag mali kasi yung mindset, mahirapan ka sa skill set. Are you with me? So, mag-asawa yan, hindi pwede sila magkahiwalay. Hindi pa pwedeng puro skills lang. Puro, ang galing mo nga. O, ang galing mo mag-present. Ang galing mo mag-close. Mahina naman yung loob mo. Eh, di parang wala lang din. Are you with me? O, pwede naman, malakas yung loob mo, pero di ka marunong. Eh, di, wala rin kwenta. So, pag-usapan po muna natin yung tinatawag na mindset. Very important to. Mindset, yan. Ano ba ang mindset? Yung mind na nakaset. Hindi, joke lang. Ito yan. Paano na-form yung mindset? Can you please type in the chat box what you are seeing right now? Type the word environment. Environment is not just a place. It's the people around you. It's the people you grew up with. It's the people that you are with day by day. Sila yun. Let's talk about nung bata tayo. Yan. Actually, very important tong topic na to. Nung bata tayo, wala tayong alam. Pinanganak tayo sa mundo, zero knowledge, zero intellect. We do not even know what's right and wrong. That's why we have parents that teach us on how to do and what to do things and why is this happening. So, ibig sabihin, simula bata, ang nagpapasok ng impormasyon sa utak natin ay yung mga nagpalaki sa atin, yes or yes. So, possible, syempre, pag nasa ibang bansa ka at English yung lingwahe, malamang sa malamang ang alam mong language, English. O kung taga Cebu ka, o Visayas, o Davao, malamang Bisaya. Tama ba? Kasi yun yung nakasanayan, yun yung napasa sa'yo. Pero along the way, may natututunan kang iba. Just like in English. Natutunan mo sa school. Natutunan mo sa kakakausap mo sa ibang tao. So, ibig sabihin, napakalaking factor ng environment natin. And by the way, bukod sa language, bukod sa religion, dyan din po namomold yung tinatawag na belief, which I'm going to talk about. Yan. Belief. Ano ba yung belief? Paniniwala. Minsan, dyan na rin na, alam mo ba, sobrang powerful ng mga words na lumalabas sa isang magulang at sinasabi sa mga anak. Because whatever the parents tell them, lalo na yung mga maliit pa lang, it seems like it's always right. Parang pag sinabi natin sa bata, ito yan, parang ganito, and sigurado nakarinig na ng ganito. Anak, wag ka na maghangad sa buhay, mahirap lang tayo. Hanggang dito na lang yung buhay natin. Possible ba may mga ganun klase magulang na nagsasabi?
Posible, hindi natin maiwasan. Hindi ko nilalahat, pero meron. Meron. Kunyari, yung bata, di ba, day, gusto mong mag-doktor. Naku, di ka namin kaya paaralin dyan. Mag-ano ka na lang, Jollibee crew, kaya McDonald's crew. Posible? Oh, mindset po yun na sinishare. Nagiging belief yan ng bata habang lumalaki. Habang lumalaki siya, naisip niya, wala, talagang mahirap lang kami. Ganyan, ganyan. Tignan mo nga yung palad mo, letter M mo. Mahirap. Si Raulo, pwede yung mayaman. So, yung belief natin, na-form yan sa environment natin. Ulitin ko yung belief na-form yan sa environment. So, be really careful of who you with day by day. Because sila ang nagbibigay sa ng mga information na pumapasok sa utak natin. Example ulit. Dati hindi ako naninigarilyo. By the way, hindi naman ako naninigarilyo na. Nagbe-vape na nga lang actually. Napasok kasi ako sa call center sometime in my life. So, nag-try ako mag-call center kasi yung ate ko nasa call center siya nagwo-work. So, sabi niya, try ko rin mag-apply. Nakapasok naman ako. Tapos, every break po, nag-yosi sila. And by the way, they are 3 breaks. 15 minutes, 1 hour and 15 minutes. So, sumama ako, pero di ako nag-yosi. Tapos, inalokan ako ng isang beses. Naalala ko pa, Capri. Alam niyo yung Capri, manipis. Orange flavor. Kaya try mo lang, sarap to. Eh, hindi ako nag-yosi. Alam ko kasi masama. Tapos, thinking ko pa noon dati, ba't ako gagastos dyan? Sirain ko pa yung baga ko. Pero sinubukan ko. Yung una, ubo-ubo ko. Ba, minty na may orange na lasa. Ang sarap, nasarapan ako. Guess what? Kinabukasan, ano sa tingin nyo nangyari? Hula lang, type nyo sa chat box. Inalam ko kung ano yon, Capri Orange. So bago pumasok, bumili ako sa 7-Eleven. Tama, Jing, galing nyo. O nung break, yung break, ano nangyari? Kasama na ako na nanigarilyo. Pero hindi ko plinano manigarilyo. Ito matindi. Wala na ako sa call center that time, pero yung learnings natutunan ko manigarilyo. Wala, hindi ko na sila kasama, natutunan ko na. Is this making sense? Ganyan ka-powerful ang environment. Sabi nga your environment is always more powerful than your desire. Simple, gusto mong pumayat, tapos lagi kang sumasama sa mga taong nag-milk tea, nagsasamgyupsal, nag-unlimited, nagbo-buffet, patay ka. Lagi, end of the day, they will win. Isa lang, ngayon lang Cheat day muna. Sino nakaka-relate? Type nyo nga relate. O di, yung consistency, nahihinto, walang growth, walang progress. Ganyan ka-powerful ang environment. O pag-usapan naman natin yung bagay na gustong-gusto nyo, yung pagyaman. Guys, diretsuhin ko kayo Gusto nyo yumaman, given. Pero mahirapan kayo yumaman kung ang sinasamahan mo hindi utak pang mayaman. Kasi wala yung ibang gagawin kundi i-discourage, i-negative ka at hilahin ka pababa at sasabihin sa yung mga bagay na hindi mo kaya yan, huwag ka nang umasa dyan, etc. etc. Okay na to, pare-pareho tayo. That's how it is. Kung ako tatanungin, isa sa secret recipe ko, why GMK is in front of you right now, I separated myself, I isolated myself to those kind of people and they're my friends. I still love them for your information. Pero hindi sila tamang tao para sa gusto ko mangyari sa buhay ko. Paano ko yayaman kung sila mismo ayaw nila magpayaman? Kagaya nyo po ngayon, you might be here kasi na-interest ka lang sa JC, nakita mo yun. Sino yung ganito dito, maming kayo, type nyo na lang, may wait lang. Nag-inquire ka, sumali ka ngayon. Nag-modules ka, may coach ka na, tinuruan ka. Naintindihan mo na kung paano. To the point, sumasagot ka na rin inquiry. Tapos kaya gusto mo rin yumaman. Type mo nga, me. Yung gusto mo na rin mapunta sa ranking, gusto mo na makakuha ng kotse, gusto mo na makapasok sa travel. That's how powerful environment is. Dahil napasok ka sa gantong klaseng community, wala kang choice, madadamay ka Are you with me? So that's how belief was formed. It is from your environment. And your belief, dyan din mangyayari, kung ano yung paniniwala mo, yung thought process mo, dyan rin nanggagaling. You're thinking this way because you believe in this. Ganyan ka na mag-isip. Paano yung sinasabi ko mag-isip? Parang ganito. I do not know kung nangyari na sa inyo to But obviously, nangyari na sa akin to ilang beses.
Parang yung mga kasama ko dati na hindi ako nagiging productive, na walang nangyayari sa akin, walang pangarap na pinag-uusapan, walang growth, eh parang nanghihinayin ako sa oras na binibigay ko sa kanila. But I still love them. Don't get me wrong. Parang pagkasama ko yung mga tropa ko nung panahon na yon, parang nanghihinayin ako sana mag-invite na lang ako, kaya magbenta akong product, o kaya pumasok na lang ako sa Zoom, o kaya umattend na lang akong training. Ganyan na yung nararamdaman ko eh. Parang hindi na ako mapakali. Parang hindi na ako bilong sa kanila. Naintindihan? Parang, kasi dati, yung tambay pa ako, okay lang kami magkasama, magdamag eh. Talaga nakatambay lang, ganun. Pero simula nung napasok ko sa environment na to, kung yung community natin, para nangihinayang ako sa kada oras, gusto ko lagi may nangyayari. Gusto ko lagi productive. Gusto ko lagi mayroong growth na nangyayari day by day. Tama? Ngayon, pag ganyan ka na mag-isip, dyan na rin papasok yung feelings mo. And then, yan na yung magiging attitude mo. Marami dito na bago yung attitude because they understand that attitude is very important in this business because we are dealing with people. And we all know that ang hirap kaya makipagnegosyo sa isang tao na may attitude problem. Sino sa inyo ang ayaw may kasamang may attitude problem? Can you please type me? Ang dami nag-me. If you don't want people to deal with if you don't want to deal with people with attitude problem, simple, don't be one. Huwag ka maging kagaya nila. Kung alam mo palang pangit makipagnegosyo sa isang tao may attitude problem, so don't be one. Kasi syempre, hindi naman pa pwede sila yung mag-adjust. Dapat ikaw yung mag-adjust. Is this making sense? Kasi pag naayos mo na yung mindset mo because of environment, lagi po dapat ditong bumababad ka. Bumababad ka sa Zoom, bumababad ka sa face-to-face pag may mga pa-meeting yung mga coaches and mentor mo. Kung may pagkakataon, lagi ka lang dikit ng dikit. Because you've been living for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Same old story, same old people, there's no growth. What do you expect? Sabi nga, there are right people and good people. Who will you choose? Ang hirap po nun ha. It's really easy to choose with good people and bad people. Of course, you will choose to be with good. Am I right? It's really easy to choose from right people and wrong people. Yes or yes? Because you will always choose the right people. But here's the problem. We all know that we will not be with the wrong people and bad people. We will not. We only have two choices, good people and right people. Ang hirap nun. Sino ba yung mga good people? Yan yung mga kaibigan natin. Yan yung close friends natin. Yan yung masaya tayo pagkasama sila. We are making memories with them. Kahit, alam mo yon, may ganyan akong kaibigan, yung tipong kahit magdamag kami magkasama, hindi kami maboboring, tawa na kami ng tawa, kwento lang ng kwento, paulit-ulit. They're a good people. I love them. But if you will think about your goal, they are not right. Because they are draining your time, energy, and resources. Who are those right people? And usually, ito yung mga right people na ayaw mo. Yan ay mga coaches na feeling mo lagi kang pinapagalitan, na feeling mo lagi kang tinuturuan. Guess what? If your coaches is doing that, it simply means they are concerned, and congratulations, you have the right coach. Because your coach and mentor will never tell something that ikakasama mo. Are you with me? I'm not the person, just to let you know, I'm not here to make you feel good. Guys, I'm not here to make you feel good. I'm not here for friends. I do a lot of friends. I'm here to help you transform your life. Is this making sense? And transformation is not easy. Tama po ba? We're talking about shifting your life from poverty to wealth. So, di ba, sa tagal-tagal naman natin nagtatrabaho, hindi ko naman sinasabing hindi tayo yumaman, pero yung inaasam-nasam na buhay natin, medyo talagang malayo pa. To the point, imposible na. Tama po ba? Ang kaganda lang sa oportunidad na to, napakadami na po nakagawa, so hindi mo na kailangan magduda, susundan mo na lang. Okay? So ngayon, pag naayos mo na yung environment mo, to change your environment, you must first to change your mindset, you must first change your environment. It's really impossible to change your mindset if you will if you will always with people with the wrong direction.
Mahihirapan ka, promise. Kung lagi ninyong kasama yung mga tao na hindi kayo pareho ng direksyon, end of the day, ikaw sasama sa kanila. Biruin mo, di ba? Kasama mo na yung coach mo, mentor mo, may grupo tayo, tapos nagtatanong ka sa hindi member. Ang ganda ba yung JC? Malamang, ano sasagot doon? Wala namang alam yun. Sila pa tinanong mo. Sasabihin niya mga, sinubukan ko na yung ganyan. Wala naman nangyari sa akin. Naniwala ka naman, di tatanga-tanga ka. Ask me why. Hindi naman ibig sabihin wala nangyari sa kanya, wala rin mangyari sa'yo. Ganun ba yun? Hindi ibig sabihin wala nangyari sa kanya, wala rin mangyari sa'yo. Nasa tao yan. Tama po ba? Hindi po galit ha, nagpapaliwanag lang. So, yan po yung mindset. Yan yung mindset. Kailangan maayos muna yan. Kaya nga kung mini-message ka lagi ng coach mo, mentor mo sa GC nyo, nagsisend pa ng mga schedule like this, yung mga Zoom ID, be grateful. They are concerned. Type nyo nga sa chat box, thank you coach. Lalo na yung kinukulit ka. Naku, ang swerte mo pag may nangungulit sa'yo, kabahan ka na. Unahan ko na kayo. Kabahan ka na pag hindi ka na kinukulit. Ibig sabihin yan, meron na siyang ibang tao na tinuturuan na tinutulungan. Kasi ang hirap naman talaga tulungan yung ayaw magpatulong. Ang hirap din turuan yung ayaw magpaturo. Kung ikaw nasa kalagayan nila sa tingin mo, 'di ba? Hahanap din niya ng iba. Are you with me? So now let's talk about skill set, no? And before that, let me just a quick recap on how your mindset will how your mindset will help you. Number one, you will have strong belief. 'Di ba nung una medyo kahit sumali ka na may halong duda ka pa, merong marami kang inisip kaliwat kanan, pero habang pumatin ka ng mga modules, habang umatin ka ng mga Zoom like this, yung paniniwala mo sa negosyo medyo tumitibay. Lalong-lalo na pag nasubukan mo na yung produkto at may nangyayari talaga sa katawan mo. Yes or yes? Parang, aba, ayos talaga itong barley na to ah. Acidity mo, nawala. Yung bowel movement mo, swabe na day by day. Sa balat naman, yung kind skincare ginagamit mo, nagiging glow, parang ganito yung nakikita nyo. So, ang unti doon ka na nagkakaroon ng strong belief. Parang kahit ano pang sabihin ng ibang tao, dahil meron kang personal experience, parang baliwala sa kanila yon. I mean, parang baliwala na sa iyo yung kahit ano sabihin nila. Kasi may nangyari sa iyo eh. Naramdaman mo eh. And they don't even know that we have a community like this. If they only know, di ba, parang ang ganda kaya doon, dami nagtutulungan, ang dami nagtuturuan. Ngayon, dahil pag maayos na yung mindset mo, magkakaroon ka ng teachable mentality. Aminin ko po sa inyo guys, sobra pong proud ko sa sarili ko. Sobrang pridely ako. Sobra. Kumbaga, pag may mga ganitong klaseng training, di ako atin dyan. Parang sa isip, ba't ako atin dyan? Kasi mataas pa pride ko eh. Pero nung napasok na ako sa sistema, doon ko na-realize na napaka-importante pala ng knowledge. To the point na addict na nga ako kaka-attend. Talagang lagi yung nag-aabang ng Zoom link. Nag-aabang talaga ako. Sino speaker, ano topic, ano oras. Kumbaga, sinama ko na sa parte ng buhay ko because every time I attend, I've learned something that I did not learn outside. Hindi ko natutunan sa eskwela, hindi ko natutunan sa trabaho, hindi ko natutunan sa kaibigan ko. Dito ko lang natutunan yung mga ibang bagay-bagay sa community na to. You will have teachable mentality. Ito pa isa, napapractice yung positive attitude mo. Positive attitude. And then of course, mas lalo ka nagiging committed pag yung mindset mo maayos. And lastly, it eliminates doubts and fear. Kumbaga dati nagdududa ka pa, may mangyari kaya sa akin sa JC, may mangyari kaya sa business na to. Eh, nung na-plug in ka na, naramdaman mo na yung ginagawa mo yung negosyo, nandun ka sa proseso, naintindihan mo na madali pala at maganda pala itong negosyong to. Lalong-lalo na pag maraming tumutulong sa iyo. Tama ba? So now, let's talk about skill set. Ito na. Ito naman kasi inaantay nyo, sigurado. Yung how. How, paano magpasali. So let me just show you what kind of skills do you need. What kind of skills and what is the process. Ito nga yung topic natin for tonight, di ba? Mastering the sales process. O, ito na proseso, papakita ko sa inyo. This is how you will be able to build your organization. Who among you wants to have an organization? Who among you wants to have your own organization? Can you please type me? It doesn't matter kung isa ka pa lang ngayon. Nag-umpisa naman lahat sa isa eh. Just like me. I started alone with my wife. O ngayon, nasa 200 plus tayo sa Zoom and hindi pa kasama yung ibang tao na wala dito sa Zoom.
If I'm not mistaken, sa UAE, we can gather around 400 people under our group alone. Tama? So, ngayon, dahil buo na yung paniniwala ko, in short, maayos na yung mindset ko, wala na makapigil sa akin. So, ang next na kailangan mong aralin, yung skills. Napaka-importante ng skills because kahit sobrang motivated mo ngayon pero hindi mo alam kung paano gawin yung negosyo, you will end up stuck. And most of the time, you will analyze so much because too much analysis will lead to paralysis. Yung alam mo yun, power na power ka, grabe talaga eh. Talagang sobrang passive na. Pero end of the day, since you don't have skills, you do nothing. So wala nangyayari, walang growth. So ikaw to. Ito yung unang kailangan nyo ma-master, prospecting. Can you please type the word prospecting? Prospecting. Ano ba yan? Guys, do not be confused with prospecting and inviting. That's a different story. Here's how prospecting looks like. Birthday ko kanyari. Oh, may anak ka, birthday ng anak mo, ikakasal ka. Gumagawa ba kayong listahan ng mga taong iimbitahan nyo? Yes or yes? Di ba mag-uusap pa kayo ng asawa mo, may listahan. Sino ba invite natin? Pang, nililista. Yun yung prospecting pa lang. It doesn't mean na invite nyo na agad. Ibig sabihin, napaka-importante sa negosyo natin na may prospect ka. Prospect. Anong klaseng prospect ang kailangan mo? Dalawa. Wala lang sa slides ko. Number one, prospect para sa produkto. Para maging customer mo siya kung ano man ang pwede nating may offer. Sigurado, marami kang may isip. Sigurado marami. O, product muna. Sino ba sa pamilya mo na lang muna, sa bahay? Sino kaya high blood? Mataas sugar, diabetic, laging stress, constipated madalas, o kaya may dysmenorrhea. Sino kaya yung mga gusto magpapayat? Sino kaya nakikita mo laging oily yung skin? Di ba? Ang dami mo na malilista dyan. Tama po ba ako? Ang onti pangalan ng sinabi ko, baka hindi mo malista lahat yan. May mga kilala ka na may problema sa balat. May mga kilala ka na may problema sa weight. May mga kilala ka na alam mo, nag-maintenance. Are they prospect for our products? Yes or yes? O, di ba? Ang dami niya tapos wala kang malukan kasi wala kang listahan. May produkto ka, pero wala kang listahan kung sino pwede mo maging customer. So, kailangan meron kang prospect. At sino yan? Hindi ko alam kasi ko nakakilala niyan eh. At malabo po sa sabaw ng pusit. Alam niyo yung sabaw ng pusit? Hindi mo malabo yun. Malabo po sa sabaw ng pusit na wala kang malista at wala kang makilala. Imposible. Based sa statistics, ang isang tao, if you already reach at 20 years old, if you reach 20 years old, minimum po, meron kang at least 200 na nakilala sa buong buhay mo. Paano nalaman niya ng statistics? Based po yan sa mga funeral. Di ba pag may namatay, bago ka pumasok sa lamay, may listahan doon? Yung lilista, sino ka? Tama mali. O. Subukan natin para malaman mo kung ilan ka kilala mo. Try natin. Tamo, ang dami nyo palang kilala. Kaya nga lang, di mo na ma-invite. Na-invite ka na sa langit eh. So, ang dami po niyan. From elementary, from kapitbahay, lalo na kung nakailang lipat ka ng bahay, ang dami mo nakilala. Lalo na kung lumipat ka ng school. High school, college, sa trabaho, kamag-anak, ang dami po niyan. So you should have a prospect for customers. I mean for our products. Is that clear? Can you please type number 1 clear? Lista nyo na nga. Wala lang ako sa slides, pero lista mo. Kuha ang papel. Literal. Ito na kasimple. Oh, sheet of paper. Papel. O tapos, kuha ka ballpen. Ako na mismo, i-demo ko sa inyo. Kasi malamang, di ko pa ito gawin. Prospect list for products. Hiwalay-hiwalay mo.
O skin, high blood, etc. Si tita, ito, si ganito, ganyan, ganyan. Eh di meron ka ng target kung sino yung message mo. Ngayon, syempre, kailangan mo ng weapon. Ano yung weapon? Yung script. Paano mo ialok? Are you with me? So that's number one. What kind of prospect? Prospect for products. Pangalawa, prospect for business. Para hindi kayo malito, kasama to sa presentation natin, yung retail, that's what we call B2C. B2C, business to customer. Business mo, you're offering your product to customer. Ngayon, yung pagbenta ng wholesale package, which is maging business partner natin sila, that is what we call B2B, business to business. Iba naman po yun. Ibang prospect yun. Kasi si Aling Nena na senior na at ugod-ugod na may sakit, para sa customer ko yun sa produkto. Tama? Parang hindi ko na makita yung sarili niya na gagawin din yung ginagawa ko na nagzo-zoom ganito. So, meron para sa kanya at meron din para sa business. O, sino naman yung mga kailangan yung masama sa business? Number one, para hindi na kayo malito, yung mukhang pera. Yung parang pag pinag-usapan pera, adik na adik. Tara, tara, tara. Game. Racket tayo. May mga ganun eh. Mga mukhang pera. Tara, racket. Sige, tara. Yun, imbitahan mo yun. Pangalawa, sino? Yung mga may authority. Pag sinabi ko may authority, yan yung maraming taong hinahandle, lalo na kung may work or baka meron siyang posisyon sa isang non-profit organization, even sa church or business community, yung merong authority. Sino pang pwede mo yung mga may needs, just like you. You need extra income. You need side hustle. Ang dami niyan. Hindi ka maubusan. So, two types of prospect for B2B and for B2C. Now, ano ang qualification pagdating sa prospect? Merong dalawang prospect na tinatawag, yung cold tsaka warm. Yung cold tsaka warm. Cold means hindi mo kilala. Warm means kilala mo. Pag sinabi ko, talagang kilala mo by name, kilala mo personally, kilala ka rin niya. Yung cold, and I think majority of you galing sa cold. Ito yung cold. Ito yung hindi mo kilala, nag-inquire ka or minessage ka, hindi mo kilala, tapos nagusto mo yung negosyo. Yung warm, kaibigan mo talaga, inimbitahan ka. O ngayon, gusto ko lang malaman sa Zoom na to, sino po sa inyo yung galing sa cold tsaka warm? Type nyo nga cold or warm. Paano ka naimbitahan? Sa ads ba? Nag-inquire ka? O kaibigan mo mismo ang nag-invite sa'yo? So as we can see, hindi man na mag-type lahat, pero talagang majority is cold. Why? Kasi ganyan kabilis ang ads. Ganito po siya para hindi kayo malito sa yung pag-usapang ads, wag muna dumugo yung ilong nyo at tenga nyo. Simple lang po. Meron kang ino-offer. Pag aasa mo lang sa kilala mo, aabutin ka ng siyam-siyam. Kasi ang dami mong kilala, yes, pero paano mo sila kakausapin sabay-sabay at paano mo sila iimbitahan at paano mo i-represent yung negosyo or i-offer yung business? Di ba ang hirap? Kasi ang dami niyan eh. Di mo alam kung sinunahin mo. Ang maganda sa cold, magbabayad ka lang sa social media like TikTok, Facebook, Instagram, and then people will see what you are offering and they are the ones who will inquire, just like what happened to you. But there's a process, of course. We cannot discuss it tonight kasi ibang usapan yung pagdating ng ads eh. I just want you to know, ano bang klaseng prospect ang meron tayo? That's what we call cold prospects and warm prospect. You can also get cold prospect without ads. Just like making contents, posting in social media, Facebook, TikTok, Instagram. And by the way, if you're familiar with Coach Shekinah, kilala niyo po si Coach Shekinah? She is my direct ko po siya. Hindi ko po siya kilala. Literal, hindi ko siya kilala. And right now, consistent top 1 Gen Z. And I think she already earned 2 million in JC for the past 2 years. Hindi ko siya kilala. Siyempre, tanong, paano mo nakilala GM Ken? Nag-post ako sa stories, Facebook. I do not know kung naabutan nyo last 2 years ago na medyo sumikat dito sa Pilipinas yung lato-lato. Alam niyo yung lato-lato, yung laruan ng pambata, yung tok 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 tok. Meron akong post na ganon
Tapos sa likod nung habang naglalato-lato ako, as in walang kwentang video guys, walang kwento. Habang naglalato-lato ako, merong yung Dodge Challenger ko nasa likod. In short, simplex yung tawag, simplex. Siguro na-inspire siya. Nag-message siya sa akin, how? How? Nakita mo yung post ko na yun, John? Talaga, 2 years ago na yan. You know what happened? She inquired and the rest is history. So in short, nakuha ko siya sa cold. Ang pagkuha sa cold, depende yan kung paano mo gagawin. Kailangan consistent ka sa social media. Hindi po pwede nag-post kayo tapos bukas wala na. Para ka may negosyo na nasarado yan pag ganun. Isa pang example, hindi ko po kilala personally si Mr. J.R. Katipon and I think combined income nila ng wife niya nasa around 6 million na mahigit for the past 2 years. Hindi ko pa siya kilala. Nag-message lang po siya sa akin via Facebook Messenger. Bakit siya nag-message? Yun yung tanong muna. Wala. Kasi lagi ako nagpa-post ng inspirational. Meron akong portrait. Pinaportray ko yung sarili ko as coach and mentor. Sakto, naghanap siya ng mentor para sa business. Nag-message siya sa akin. Sakto, nasa Dubai ako. Di kinita ko. Nagkita kami. End of the day, binitbit ko siya sa opisina. Yun, nagbayad siya sa Sapphire on the spot. Hindi po naka-ads yun. Are you with me? May naiintindihan ba kayo sa pinapaliwanag ko? Question again, paano ko nakuha consistency? If you will go in my social media account right now, Facebook, Instagram, daily I have something to post. Hindi po pwedeng wala. That's how I market myself and that's how I market my business. Tapos ikaw, gusto mong kumita ng malaki, pag sinilip ko naman yung Facebook mo, ang matindi, nakalock profile ka pa. Paano yun? Ultimo nanay mo, hindi mo makikita yung post mo. Is this making sense? Hindi ko po ngayon papaliwanag yung mga sinasabi kong ads sa social media marketing. It requires another session because technical po yan. But ang importante sa akin, anong skill set ba ang kailangan mong matutunan? Pag bago ka at you want to build your network, wala po kayong ibang mamasterin kundi mamrospect. Prospecting po, ayan ang pinaka-importante. Ako po, by nature, napakalupit ko pong mamrospect kahit saan ako pumunta. Punta lang ako sa coffee shop, makikilala ko na yung tao, kukunin ko yung number. Isa yun sa skills na napag-aralan ko nung panahon na wala pang online. Lagi ako may bit-bit na product. Sachet, namimigay ako sa sachet. Example na lang, this is not part of the topic, no, pero share ko lang po sa inyo how I do my business. Lalo na nung panahon na wala pang online. Punta ako sa coffee shop. Doon ako nagmi-meeting, doon ako nakipagkita sa mga talagang guest ko. And while waiting, may dala akong product lagi. Tapos pag may nasa kabilang mesa, kailangan mo lang ng icebreaker. You just need to connect to someone. Isa yan sa mastery ko. Yung tipong gagawa ka talaga ng parang para makakonect sa tao. Kunyari, nakita ko uy, ganda yung sapatos mo ah. Saan mo nabili yan? Kailangan marunong ka at magaling ka mag-compliment muna sa tao. People wants to be compliment. Di ba gustong-gusto natin yung binabate kung ano man meron tayo? Tama? Kunyari, namoy ko, pabango. Ang bango yun. Ano po yung pabango nyo, ma'am? Sir? Are you with me? Doon na mag-start ng conversation. Tapos ibabanat na, oh, by the way, ako nga pala si Ken. Meron akong product dito. No? Huwag ka mag-alala, hindi kita bebentahan. Bigyan lang kita ng sachet nitong barley juice. This is one of my product and napakaganda niya sa kalusugan. Just give me a feedback, okay na sa akin yan. Is it okay to get your number or exchange tayo, follow kita sa Instagram and just tell me kung ano yung na-feel mo at anong lasa, ano yung masasabi mo sa product. I do not care kung kumuha siya o hindi. What matters to me is nadagdagan ako ng prospect. Is this making sense? Guys, prospect pa lang po yun. Hindi po ako nag-invite ha. Hindi rin ako nag-present. Nagpakilala lang ako at kumonek lang ako. Can you just imagine? In a day, magme-metro ka, kakain ka, ilan kaya nakakasalumuha mo sa buong buhay mo sa isang araw? Di mo mabilang yan. If you just have 5 fresh prospects day by day, in 30 days you have 150. Sa 150, malabong wala kang maimbitahan dyan. Kasi ito yan, kaya wala kang maimbitahan, wala kang maalukan, ni isa wala kang bagong kilala. You just rely on people na kilala mo na pinagpe-pray mo pa.
Sana mag-message naman tong friend ko. Matagal na ako nagpo-post. Inaantay ko talaga siya eh. Malabo nga yan mag-message sa'yo kasi nga nakalock profile ka. Paano niya malalaman? Ay, nako. Hindi ka consistent sa story, hindi ka consistent sa post. Paano niya malalaman na may negosyo ka at may inaalok ka? Gustong gusto ko yun pag may mga event, kasal, binyag, kasi yan yung mga ano eh. Nandyan yung mga tao, nakabihis lahat. Eh lagi naman may waiting time, so may mga reception. Mapagkwentuhan ka lang doon, no? Lagi may bit-bit na kape. Lagi may bit-bit na mga sachet, mga maliliit lang na pwedeng ipamigay. Para mapakilala ko. Tsaka mukha akong big time nun kahit hindi pa nung panahon na yun. Kasi biruin mo yung may sariling produkto ha. Okay lang ba bigyan kita nitong coffee ko? Gusto ko lang matikman mo. Bigyan mo ako ng feedback. Tapos add kita sa Facebook. Usap tayo. O ito nga yung So ngayon, walang presentation niya. Kumonek lang ako. O dahil na-inad ko siya sa Facebook ko, posible ba makita niya yung mga pinapost ko? Posible ba makita niya yung palagi kong ini-story? Posible ba? Posible yun. Hindi niya makukuha agad-agad, pero may mga pagkakataon talaga na bigla na lang magme-message sa iyan pag nasa right timing na. You just need to be consistent. Lalo na, I'm talking to people na naka-ads ha. Yung nagra-run ng ads ngayon, it doesn't mean naka-ads ka na, yun na yun. Why not maximize what you can do in a day? Nasa work ka, alukan mo yung kaibigan mo ng office mate mo ng kape, bigyan mo ng barley juice, para lang makakonect ka. Kailangan mong gumawa ng paraan para madagdagan yung customers mo. So that's how prospecting is. If you are new, that's the one thing that you should master. Master posting. Master everything. I'm not here to talk about social media marketing. Gusto ko lang mapakita sa inyo yung pinakamapa. Yung sales process. Next. Doon na papasok yung invitation. Take note ha, iba yung prospect sa invitation. Just like you guys, since majority naman cold market na nag-inquire kayo, na-invite ka sa Zoom, tama ba? Since ikaw yung interested, binigyan ka ng Zoom link, umattend ka naman. That's how it is. Yun ang invitation. Ano ba yung invitation? Simple. Siguro naman sa buong buhay nyo, nakatanggap na po kayo ng invitation card. Tama po ba? Nakalagay sa invitation card, what, when, how, who. O ganun din sa Zoom natin, di ba? Nakalagay, oras, Zoom link, presentation po. So aware yung tao na atin na presentation. Yun yung invitation. So huwag kang masyadong imaginary dyan at meron kang ilusyon na feeling mo ang dami mo na-invite. GM, ang hirap, ang dami ko na-invite. Sino na-invite mo? Ba't wala akong makita kahit isa? Yung pala, sa utak lang. Kasi ginajudge mo na yung tao eh. Si Rubilin, hindi niya na kailangan yung pera, mayaman na to eh. Si Steph, busy to eh. Si Marlene, ano to, hindi niya gusto yung mga ganito eh. Si Ken, walang pera yan eh. Tapos wala kang na-invite. Sabi, Coach, ang dami ko na-invite. Ayaw nila eh. Si Raulo, ikaw yung nag-decide para sa kanila eh. The only way for you to know if they want the business or not, pag napresentan, yes or yes. Ikaw, kaya ka nandito, napresentan ka eh. At after presentation, nag-decide ka, nakukuha ka. And now, paano pag hindi kumuha? That's how it is. Not everyone will join. Not everyone will get. Not everyone will pay. But someone will. That's why you are here. We are looking for the people who will pay. Not those people who will not. So do not waste your time and effort to those people na ayaw. Pag ayaw, next agad. Move on, move forward. Especially pag di mo naman kilala. Medyo emotional nga lang. Pag kilala mo nga, emotional ka lang. Totoo pare, ayaw mo. Di ba, ikaw yung ninong ng anak ko? Walang ganunan. Pag ayaw-ayaw. Hindi mo pwedeng ipilitin na mag-Samsung yung tao kung iPhone siya sanay. Hindi mo pwedeng pilitin na mag-Samsung yung tao kung iPhone gamit niya. It's just like this. Hindi lahat kukuha ng product mo, but end of the day, may kukuha. Ano ka ba? Paglabas mo ng bahay mo, maraming kainan. Tama po ba? Biruin mo, ikaw malapit ka na doon sa restaurant. Ikaw mismo, di ka kumakain eh. Nagsara ba sila? Hala, ito si Rubilin. Taga dito lang, di kumakain. Sara na natin to. Hello, that's how business works. Not everyone will buy. Not everyone will join. You just need to find the right market. And let me share something about it.
Naalala ko lang, hindi po lahat market natin. Hindi lahat. Wala yung pagkakaiba sa Starbucks, specifically here in the Philippines. Do you think lahat ng lahat ng tao dito sa Pilipinas market ng Starbucks? Hindi. Yung iba, yung mga low budgeted, syempre nasa isip niya, magti 3 in 1 na lang ako kaysa bumili ng 180 pesos na kape. Tama po ba? Mahal talagang Starbucks, pero question, may bumibili? Ang haba pa nga ng pili. So it simply means Starbucks know their right market. The problem with you, you're sharing our business and product to the wrong market. Tinatambay, inaalokan mo tambay. Paano magninegosyo? Tambay nga. Anak ka ng pating na yan. Are you with me? Is this making sense? Hindi po galit ah. Are you learning so far? Sorry po ah, medyo intense lang ako eh. Hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko pag nasa presentation ako or even training. Hindi po pwedeng hindi ganito eh. Ganun na talaga eh. So guys, iba invitation sa prospecting ah. Ang pinakamadali yung invitation. Kasi kaya ka magsisend ng invitation, they already agreed. Nag-how na sila eh. Paano? Ano yung Zoom link? Paano ko attend ako? Are you with me? Yung invitation, pagpasa na lang yan. Ang pinaka-crucial part is in the middle of presentation, in the middle of prospecting, invitation, paano mo itatawid? Paano mo itatawid? Na itatawid yan pagluto na. Hindi po pwedeng magse-send to all ka sa lahat ng friends mo sa Messenger ng Zoom link. Ay guys, panoorin niyo po ito, may presentation. Naku po, walang sasali talaga dyan. Kasi hindi mo dinaan sa proseso, may proseso yan. Keyword, kailangan marinig at makita mo yung salitang how. Pag nag-how yan, yan na yun. Yan na yun. Huwag ka nang malilito. Pag nag-how, ang trabaho mo, maimbitahan sa presentation. Hindi mo kailangan mag-present kasi bago ka pa lang at hindi ka pa marunong. May taga-present at sinasagrado ko sa inyo, yung mga nagpe-present, talagang magaling. Ask me why. Magaling ang nagpe-present. Kasi kung hindi magaling yan, hindi tayo 200 dito sa Zoom. Tama ba? Hindi ka kukuha kung hindi magaling yung nag-present. Ito malupit ha. Can you please type in the chat box kung natatandaan nyo, sino po yung nagpe-present dun sa pinanood yung video? Or baka sino nag-present sa'yo face-to-face? Can you please type the name of the speaker? Kung natatandaan nyo po, sino pa kaya? Malamang sa malamang. May Coach Janet, may GM Step. Tingnan mo, siguro 80% o 90% po. Okay, mayroong Christian, may Luis. Yan. Tingnan mo ha. Kaya ako tinatanong, ito pinakamalupit sa lahat. Wala nga ako napresentan sa inyo eh. Pero nandito ka. Ano ibig sabihin? Malulupit yung mga nagpe-present. And by the way, lahat ng mga binanggit nyo, ako nagturo sa kanila mag-present. Kaya nga 200 kayo dito, ni isa sa inyo, wala na presentan, tama? Kaya nga first time, after 4 years, after 3 years, magpe-present na naman ako ulit. Kumbaga, kaya nga lang, I need to do it first. Especially, pinag-uusapan natin global market na. Kaya nga this coming Sunday, kinakabahan ako at na-excite ako at the same time. Because after 3 years, magpe-present na naman din po ako live, English nga lang, para sa ating mga guests sa Africa and other nations. Is this making sense? Are you guys learning so far? So, ang trabaho niyo po pagbago, maghanap ng prospect at maimbitahan. I'm not here to teach you on how to do prospecting. Kasi pinapakita ko sa inyo yung sales process natin. And by the way, if you really wanted to learn how to prospect, pinaka-best, pinaka-mabilis, ask your coach how. Magpaturo kayo. Especially pag gustong-gusto mo malaman kung paano mag-ads. Naku po. Okay? So now, ito na. Pag naimbitahan mo, may presentation. Meron na naman, lahat to meron kang papel. Lahat to hindi pa pwedeng wala kang role. Basketball to, hindi pa pwedeng lahat point guard. May sentro dapat, tsaka rebounder, tsaka fast forward. Question. Prospecting, ikaw gagawa. Tama po ba? Invitation, ikaw gagawa. Tama po ba? Next, presentation. Ito yung pinakamalupit. Hindi ikaw yung magpapagod.
May magpe-present for you, but that doesn't mean wala kang gagawin. Kung ako po, gagawin ko uli yung negosyo, parang ikaw, mag-uumpisa ako, I will make sure, pag ako may guest, dahil hindi pa ako marunong mag-present, papapresent ko sa Zoom. Tama po ba? Hindi ako pa marunong eh. I will make sure, pag may guest ako doon, nandun din po ako mismo. Hindi pa pwede, may guest ka, tapos ikaw wala ka doon. Inimbita mo yung tao eh. Lalo na kakaibigan mo, kakilala mo pa. Kailangan nakikita ka niya sa Zoom kasi unang-una, hindi niya kilala yung nagpe-present. He or she should see you listening to. Hindi po yan para, hindi, may taga-present naman, si GM Step na bahala dyan. Mali! Diyos ko po, mali. Ask me why, ask me why. Alam mo bakit mali na wala ka doon? Kasi hindi ka matututo. Yes, you are already part of JC. Yes, you will not present because somebody else will. If you have a guest, you need to make sure na nandun ka rin for you to learn how to present. The only way for you to learn, paulit-ulit mong pakinggan para yung kanta. Na pag paulit-ulit mong papakinggan, natisave yan sa subconscious mind mo without you knowing na may memorize mo na pala. Ayan, best example si Rubilin. Si Rubilin kasi nakikita ko eh. Sigurado si Rubilin marunong na mag-present yan. Bakit kaya? Hindi niya na mabilang kung ilang beses na nanood ng presentation eh. Hindi niya na mabilang kung ilang beses na nag-intro, close. Kung papansinin mo, di ba iba-iba yung nag-intro tsaka closing. Praktisa nila yun eh. Actually, dapat nga kung gusto mong bumilis talaga yung progress mo dito, practicein mo na rin muna mag-introduction or even closing sa mga presentations na meron yung mga coaches nyo. Apaka-importante na pag may guest ka, dapat nandun ka din. Huwag mong iasa lahat sa presentation. Ang role mo, kaya ka nandun para tumulong ka sa presentation. For example, may sinabi maganda yung speaker. Mag-type ka lang sa chat box. Yes. Ang ganda. Wag naman exage. Di ba minsan yung speaker nagtatanong, type 1, kung naririnig mo ako, mag-1 ka. Yun na participation mo na yun para makita nung guest mo na may ibang tao. Ang hirap sa'yo, ikaw na nga yung may guest, ayaw mo pa tumulong. Hindi na nga ikaw yung magpe-present eh. Is this making sense? The reason why you are doing it or the reason why you need to do it para ma-perfect yung presentation hanggang mag-close. Ang mahirap sa'yo, iniiwan mo yung guest mo lalo. O wala na. Mag-work ka lang, di na tinapos. Umalis din. Umalis ka eh. Isa yung effort mo. Hindi po galit ha. Gusto ko lang malaman nyo na pag ikaw may guest, hindi pa pwedeng papasa mo lang lagi sa nagpe-present. Kailangan ikaw mismo uma-attend ka kahit member ka na para ma-master mo. Bakit? Kasi kada attend mo, nakakabisado mo. Ngayon, pag nagtanong yan, pwede mo masagot agad kasi nakabisado mo na. Paano pag nandito sa ibang bansa, hindi ka na ma-attend? Paano mo ngayon sasagutin yan? Ay, naku, ma'am, wait lang po ah. Naku, patay ka. Mararamdaman ng kausap mo na bago ka lang. Mararamdaman ng kausap mo na hindi mo alam yung ginagawa mo. Kung ako yung kausap mo, malamang di ako tutuloy. Why will I trust my money to you? Ikaw nga mismo, hindi mo alam. Is this making sense? Kailangan may role ka sa presentation, ha? Mas maganda nga, may guest ka, tapos wala ka naman talagang trabaho, wala kang gagawin. Nandiyan ka lang din, nakaupo, naka-computer ka. Buksan mo na lang yung camera mo, kahit mag-alt tab ka na lang, may gawin kang iba sa Facebook, etc. Para lang nakikita ka ng guest mo na nandun ka din, lalo na kung kakilala mo yan. Wala yung pagkakaiba sa face-to-face. Parang ganito, kunyari face-to-face. Kunyari, ang mag-represent si Stephanie, tapos ang guest ko si Rubilin. Hindi magkakilala si Rubilin tsaka si Steph kasi ang kilala ko si Rubilin. So ngayon, nasa coffee shop kami, umupo na kami, bitbit ko si Rubilin, tapos nagpe-present na si Stephanie. Bigla akong umalis. Ano kaya mararamdaman ni Rubilin? Lo, mo iniwan dito, di ko mo kilala to. Is this making sense? Ang trabaho mo, taga-bridge, to connect the A to C. A means advisor, C means client, ikaw yung bridge. Ikaw yung taga-connect nung guest mo para ma-appreciate yung business mo.
Kasi masasayang lang yung effort mo if you will not do it in the right way. Okay? Hindi po ako galit ha. Nagpapaliwanag lang. O ngayon, ano ba yung meron sa presentation? Pwedeng one-on-one yan, face-to-face, or even Zoom. Sa mga events din, nakakapagpasali ang events. By the way, just like what happened noong January, nagkaroon tayong kick-off. Nagkaroon tayo doon ng mga booth para sa mga products. So, it's an event na hindi lang para sa mga members, pati po sa mga non-members. Alam niyo po ba, ang daming sumali doon. Yun, walang presentation. But because nakita ang daming tao, nandun yung mga products naka-display, pinapakita, dinedemonstrate, na curious yung guest, eh di sumali rin at the same time kasi may event eh. Okay? O lalo na, bigyan ko na para idea. Mga May, hopefully May, open na yung bagong office natin sa Dubai. Magkakaroon po ba ng grand opening sa tingin nyo? Ang lupit nun. Ang sarap mag-invite nun. Paano ka lang mag-invite? Simple. Uy, sama mo naman ako, ground opening nung business ko, silipin mo lang. Di ba pag grand opening, ang dali mag-invite? Ang ganda. Eh ngayon, pagdating doon, sabog na sabog yun, grabe. Sa Marriott Hotel, ang laki ng office. Masisira ulo nun. Talaga ito ba business mo? Naiintindihan yung sinasabi ko? Hindi lahat yan, kunyari sa products or sa business. Events, nakakapagpasali yung events. Lalo na yung mga training event kasi may mga tao na mahilig sa mga seminars for personal development, for personal growth. Ako yun, isa ako doon. Sino sa inyo yung mga tipong attend ng mga gantas nagbabayad? Can you please type me? May mga ganun tao po. Alam ko yun kasi ganun ako. Kunyari nakita ko sa ayos to, may topic na ganito. Attend ako kahit may bayad yan kasi willing ako matuto eh. O tamang mga market yun. Invite mo sa, kunyari nasa Dubai ako, may training ako, invite mo, may attendan ako, yung mentor ko, lupit nun sa sales. Gusto ko matutunan. Ito, malupit, libre. Willing nga sila magbayad para makinig. Ito pa kayang libre. Ang matindi, ang gwapo ng speaker. Oh. Hindi lang kasi yan pa pwede sa ads lang. Hindi pa pwedeng mag-invite ka lang sa Facebook mo, kaya mga kakilala mo. There's a lot of ways on how to do the presentation. Next is yung closing and follow-up. Pagdating sa closing, yes, we do have closers in our presentation. Pero, end of the day, ikaw nag-invite dyan sa guest mo, kayo pa rin mag-uusap sa dulo, hindi na yung speaker. Tama po ba? Ganito yung mga maling tanong. Ito yung mga maling tanong sabihin ko na sa inyo. Tapos na yung presentation. Na-close na rin to kasi may nag-close sa Zoom. Si Rubilin yung guest ko. Huwag ka magtatanong. Ma'am Rubilin, may question pa po ba kayo? Tapos ka na. Bakit mo siya hinahanapan ng tanong? Huwag ka magtanong ng tanong niya. Kasi nga sa presentation, tapos na yung closing. Nandun na yung Q&A. Natanong na yung dapat tanong. Ang tanong mo agad, Ma'am Rubilin, anong mas nagustuhan mo? Yung ganto, ganto, ganto. Depende kung ano presentation nyo. Kasi may presentation na binabanggit yung 1, 2, tapos all in. So you are assuming that she or he wants the business. That's how you close. Ma'am, kasi hindi mo naman tinanong kung magbabayad na siya agad eh. You are just filtering the options that he or she has. Like for example, si Ruby. Ma'am Ruby, ano mas nagustuhan mo? Yung A, yung 1, yung 2, or yung all-in? Example, sige, type ka, Rubilin. Ano nagustuhan mo? Yung all-in, yung ano? Oh, di sumagot siya, di ba? Kasi ang tawag po dyan, ang tawag dito, Maria, is close-ended question. If you use close-ended question, you are in control of the conversation. Because yung isasagot niya nandun na sa tanong mo. This is how open-ended question looks like or sounds like. Rubilin, may tanong ka pa ba? Question mark. So yung tanong ko, ang dami niyang pwede isagot. O, pakinggan nyo naman isang tanong ko Ano mas gusto mo, Rubilin? 1, 2, or all in? So, yung tanong ko, nandun na yung isasagot niya. Are you with me? O, sumagot siya all in. Ano next na tatanungin ko? Pag ako yung magko-close, kausap kita. Ma'am, ano po yung mode of payment? Kasi doon na magkakaalaman kung may pera siya or wala. At doon nalalabas ng lahat ng mga sasabihin niyan.
Ma'am Rubilin, ano po yung mode of payment nyo? Cash, credit card, Tabi, or Tamara? Oh, may mga iba-iba reaction yan. At magulat ka, totoo niyan. Ewan ko, naka-experience ka nito, Rubilin. Tinanong mo, sumagot agad. Magka-cash na lang ako, punta ako sa office. Magtatabi na lang ako, magtatama. Sino sa inyo naka-experience ng ganun? Can you please type me sa mga tao nandyan? Yung diretso mong tinanong, after presentation, ano mode of payment nyo? Cash, credit card, or bank transfer, or Tamara, Tabi? Di ba? Magulat ka na lang, bigla na sagot, Tamara. Sige po, process na natin. Tapos ang usapan, closed na. Ngayon, ito yung mga usual na sasagutin. Ay, ngayon na ba magbabayad? Di ba? Yun yung ay, wala pa akong budget. Ito yung pinaka-play safe na talagang alam mong isasagot. Itatanong ko muna sa asawa ko, tapos single naman. Nakarinig na yung ganon? Actually, yung asawa ko, sobrang garapal sa ganyan eh. Ewan ko, nagawa na. Lalo na pag lalaki kausap niyan, o kunyari, umatin lalaki, tapos sasabihin ng lalaki, itatanong ko muna sa asawa ko. O, alam mo, sasabihin ng asawa ko, sasabihin niyan, ganito, kung natatandaan ko, ay, yung asawa niyo po ba yung decision maker sa family niyo? Eh, siyempre, pag lalaki yun, nakaka-insulto. Eh, intindihan niyo? Ganun. Tapos, siyempre, isa pang tanong dyan, ay, bakit po ba, siya po ba yung mag-finance? Pero ang totoo niyan, para hindi po kayo ma-hurt, guys, regardless kung ano sasagot nila, 99.9% chance, wala siyang budget. May mga honest naman, ma'am, wala pa akong pera ngayon pero sa sahod ko kuha ko. Pero yung mga play safe, yun yung sagot. Tatanong ko muna. Sige, pag-aaralan ko muna. Diyos ko po, gustong ihampas yung cellphone eh. Ma'am, paano mo mapag-aaralan? Hindi ka pa po enrolled. Pwede ka ba mag-aral sa eskwelahan na hindi ka naka-enroll? So ano pag-aaralan mo dito? Yung iba nga pinag-aralan 5 years ago na eh. Cum laude na ngayon eh. Hindi pa rin kumukuha eh. Nakarinig na yung pag-aaralan ko muna. Sir, ano pag-aaralan mo? Nandito ako, tanong nyo na sa akin, ituturo ko sa'yo. Yung mga ganyan sagot, ibig lang sabihin, hindi sila nakumbinse or wala silang budget. But regardless kung ano yung sasabihin, it doesn't matter. Pag ayaw, ayaw. Pag gusto, next. Pag gusto, process na diretso. Kaya huwag kayo masasaktan. Kasi mamaya, masa kayo, grabe, nag-invite kang isa, sinabi katapusan, nagantay ka nga ng katapusan. Hindi ka na nag-invite, inaantay mo, sabi ng guest ko katapusan. Wala na ginawa for the past 30 days. Yung pala, katapusan ng mundo yung sinabi niya. Hindi niya tinapos eh. Katapusan pala ng mundo. O tama, minsan ibablock ka pa niya. May mga ganyan. Pero bottom line guys, sa ganda ng offer ng business natin, ito yung puhunan, ito yung makukuha nila, ito yung kapalit, may mga bonuses pa mga products. Wala lang talagang budget ang hindi mag-avail. Yun yung katotohanan na dapat mong tanggapin. Is this making sense? Are you learning so far? Yung closing po, yan yung pinakamadali. Kasi diretsong tanong lang. Ma'am, ano po yung nagustuhan mo sa business natin? Ma'am, ano pong mode of payment nyo? Cash, credit card, cheque, etc. May tatanong ko muna sa asawa ko, ganyan-ganyan. Ma'am, mas kasi may valid naman talaga. Ang tatanong, kunyari, tatanong ko muna sa asawa ko, tatanong mo rin muna. Bakit? Yung asawa, ito yung mga respectful right words that you need to use. Ma'am, curious lang po ako, si Mr. po ba yung magfa-finance para hindi offensive? Mamaya naman talaga, kaya niya itatanong kasi yung asawang babayad. Are you with me? O kung sasagot yan, yes. O ito yung pwede mas maganda po, maka-attend po kayo para malaman niya rin kung ano yung papasukin nyo kasi hindi nyo po yung ma-explain. Mas maganda ulitin po natin with your husband or your wife. Is this making sense? So kahit ano pang sagot niya, tatanong ko muna sa ganito, ganyan. Wala ka na rin magagawa. Sinagot niya na yun. Sa di sasabi, mas maganda po, attend po kayo. Isama po natin siya para mas maintindihan niya. So you can both decide. Okay? So closing, follow-up pay-in naman. Yun yung ito yung pinakagusto nyo sa lahat, pagbayaran na. Di ba? Tabi, Tamara, cash, online payment, credit card, bank transfer. Yung pinakamadali ayan na yung pinakamasarap at pinakamadali. Bayaran na yan eh. Pero ang pinaka-importante dito, pagkabayad, you need to make sure that you add them to our community
para maumpisahan na yung modules na pinagdaanan nyo rin. Is this making sense? Is this clear? This is very divine in our group. Kailangan dumaan sa proseso, hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi yan dumaan sa proseso, mahihirapan ka agad. Kung ano yung pinagdaanan mo, dapat daanan niya din para hindi maligaw. Huwag kang kakaliwa. Kung kanan, kanan. Okay? So, ito po ang mindset tsaka skill set. This is the sales process that you need to master. Pag ito na master mo, question, kayong ba ulit-ulitin? Di ba ang pinakamasarap dito, yung pay-in? Masarap po ba yung pay-in? Ito maganda. Yung pinakita ko sa inyo proseso, ibig sabihin, pwedeng ulitin. Paano ka nagka-pay-in? Na-close mo eh. Paano mo na-close? Na may presentation, umattend. Paano mo na-presenta? Na-invite mo. Paano mo na-invite? Na-prospect ka, nagka-prospect ka eh. So, kung mamamaster mo to paulit-ulit, uulan ka ng 8,000 tsaka 4,000. 6,000 kung hindi ka diamond, 3,000 kung hindi ka diamond. Tama ba? Pag ito na master mo, imposible talaga na hindi ka magkaroon ng bagong wholesaler. You will just repeat it over and over again. Alam mo yung pinakamasarap sa lahat, yung una mo. Natatandaan mo pa ba yung una mo? Excited na excited ka? Wala, magbabayad talaga siya. Tapos in-encode na, nakita mo yun nung Tuesday, pumasok sa JC Wallet. Ala, totoo nga. O ngayon, yung mga paulit-ulit na master to, hindi na nga nila alam kung ilan na na-invite nila eh, tsaka napasali nila eh. O Rubilin, ilan na na-invite mo? Di ba hindi mo na alam? I assume 100 plus na yung direct mo, tama ba? O, pero nung una, parang hirap na hirap ka sa isa. Hello, kailan kaya ako magkakaisa? Tama, Mitchell? Ay, si Mitchell, sobrang addict niyan eh. Linggo-linggo meron eh. Di ba, Don? Di ba, AR, ang sarap pag paulit-ulit na meron? Huwag ka lang magsasawa kasi wala pong shortcut. Yan talaga yung paulit-ulit hanggang dumami ka. Ang sarap kaya ng feeling, no? Di ba? Yung, shit, magbabayad na siya. Yung feeling na yun, ramdamin mo, ulitin mo lang uli. Ito nga maganda, pag nakaisa ka, hindi malabo makadalawa. Makatatlo, makaapat, lima, anim. Gagawin mo lang paulit-ulit yung proseso. Mamrospect ka through ads, through posting, to connecting to people, through adding. Okay? Para makuha mo yung gusto natin. Ano ba yung gusto natin? Yung nandun sa upper right corner. Yan yung pangarap natin. Tama po ba? Now, before we end, actually tapos na ako, hihimayin ko na lang po sa inyo to. Ito yung pangarap natin. Malinaw po ba tong system? Malinaw ba tong sales process? Okay, mag-alay, I will send you the PDF file for you to have this para ma-review nyo. Ito mismo nakikita nyo sa screen, I'll be sending it to PDF file para ma-review nyo. So that's the process. Ito yan. Now, ito yung pangarap natin. Siyempre, importante may pangarap ka muna. Hindi pa pwedeng wala kang pangarap. Kasi kung wala kang pangarap, wala kang tinatarget. Para ka nagbabasketball na walang ring. Mapapagod ka. Wala kang napupuntusan. So, number 1, congratulations na agad. Type mo nga, congratulations self. Congrats self. Type mo. And the reason why I want you to congratulate yourself is because yung first step is tama na yung ginagawa mo. Sabi nga a journey of 1,000 miles begin with a single step. Hindi ka mapupunta sa dulo kung di mo umpisan ngayon. Ano ba yung inumpisan mo ngayon? Number 1, dapat meron kang GLLA. GLLA means good learning and listening attitude. And you have that now. Because even if I'm talking here for 1 hour already, you're still here and you're still listening. And you're craving for more and you wanted to learn more. Am I right? Tama po yan. Yan yung attitude na magpapayaman sa'yo. You must humble yourself to listen to other people. Especially to those people na nakapunta na sa gusto mong puntahan. I'm not saying magaling po ako. Gumaling na lang ako kasi palagi akong ginagawa.
Pero kaya po ako nandito ngayon, kung nasan man ako ngayon, because I tend to listen when I was starting. I have a good learning and listening attitude specifically to my coach. Na kahit minsan feeling ko pinapagalitan ako. Na kahit minsan feeling ko nagagalit sa akin. Pero inintindi ko siya. At inintindi niya rin ako. Maraming pasalamat talaga ako. At hindi siya nag-give up sa akin. May mga ganyan eh. Kasi tao lang tayo. Ang lagi mo na nasa isip dapat, being grateful. Paano tayo nag-umpisa kanina with prayer and we will end with being grateful. Buti nga may coach ka eh. Paano pag wala? Eh, patay ka sa kangkungan ka pupulutin. Biruin mo sa tagal-tagal mo na nagtatrabaho, wala kang ang coach eh. Ang gusto lang sa'yo ng kumpanya mo, mag-time in, time out ka, magtrabaho ka eh. Sino naging concern sa pangarap mo? Bukod sa parents mo, hopefully. Kaibigan mo ba? Bihira yung ganong kaibigan Pero yung coach mo na gusto kong umasenso, ibang usapan yan, guys. Kaya nga transformation ang pinag-uusapan natin eh. So number one, you need to have good learning and listening attitude. Because if you have good learning and listening attitude, you will easily learn. Just like what you're doing now. I'm really sure I'm talking here for over 1 hour, may natutunan ka na kahit papano. Even if you don't want to, as long as you're listening, you will learn. Especially if you keep on repeating things. If you keep repeating listening. May power yan. Sabi nga the mother of all learning is repetition. And I will prove you right now. We are 200 plus here in Zoom. And we all know the answer. Sit, sirit, sit. Ano sunod? Sit, sirit, sit. Ano sunod? Ay, bang. I do not know what's sang school ka galing. Pero alam natin. Pen, pen, pen. Sunod? Desara pen. Di ba? Di ba? Hindi ko alam kung saan nag-aral. Hindi ko alam kung saan nagturo sa inyo. At ito pa yung pinakamalupit sa lahat. I do not know when was the last time you sang it. Tagal na. Ito matindi. Hindi na siya mabubura. Nandun na yan sa cache. Nakakashay na yan hanggang maging lolo ka. Hindi mo na siya mabubura. Alam mo bakit? Kasi palagi mo napapakinggan nung bata ka. Tama po ba? Oh, ito, sigurado ko, lalo na yung lagi may guest, lagi may invite, hindi nyo ito makakalimutan. At tingnan mo, kilala nyo kung sino nagsabi nito. Sa lahat ng presentation, meron ito. Alam nito lahat. Lalo si Michelle, alam na alam to. You will never know unless you try. Sino nagsabi nun? O, tingnan mo, tumatak na sa utak niyo yun. Di ba yun yung dulo? Alam niyo na pag sinabi yun, tapos na eh. Alam mo na pag sinabi, you will never know unless you try. O si James Step. Alam mo, saan galing yun? Sa akin galing yun eh. Kasi palagi mong napapakinggan. Are you with me? Tingnan mo, kakaganyan mo, mamaya pag ikaw na speaker, magugulat ka lang, sinasabi mo na rin yung sinasabi ko. Okay? Are you guys learning? I'm just making sure. Next. Tingnan mo pag natuto ka na, there's a lot of learnings that you need to learn in this business. It's not just this. Isa lang to, dami natin modules, di ba? Once you learn, you will earn. Once you learn, you will earn. In what way? Pag natuto ka sa produkto natin, inalam mo kung para saan yung probiotics, inalam mo kung para saan yung barley, inalam mo kung ano nagagawa ng K-Pods, so may knowledge ka na because you've learned. Ngayon, you will be able to share it because you are already equipped of the information and knowledge to your customers, to your friends, to your loved ones. You will be able to share the products. Kumuha sila, then you earn. Because you learn. Before you earn, you need to learn. O ngayon, kahit paano natututo ka na ng sales process, ganito pala yung sistema, mag-i-imbit papasok sa Zoom, magugulat ka na lang, may 4K ka na, 8K ka na, 3K ka na, 6K ka na, you earn. But that doesn't mean mayaman ka na in Tagalog, kumita ka pero hindi pa yumaman. Yes or yes? Nakabenta ka ng barley, kumita ka. May kaibigan ko kumuha ng wholesale package, kumita ka, pero hindi ka pa yumaman.
But the good thing is you earn. That's the bottom line. Now, pag ikaw natuto, you will be able to teach. Ito yung mga mali ng iba. Yung natuto, sinolo na, mali. Pag natuto ka, i-share mo agad sa mga bago mong tao. I-share mo kung paano ka nakabenta. Ano yung sinabi mo specifically. Paano mo na-invite yung friend mo? Ano yung, dapat kailangan mong ikwento yan dahil natutunan mo para matuto rin sila ng ginagawa mo. Dahil pag ikaw nakapagturo, naturuan mo paano magbenta ng product, natuturuan mo paano mag-invite, naturuan mo paano mag-ads, naturuan mo paano mag-create ng content, mag-post sa social media, Facebook, TikTok, Instagram, ngayon naduduplicate ka. Here's the best example. Kanina kagaya ng tinanong ko, guys. Ni isa sa inyo, wala po ako napresentan. Ang bukod tanging napresentan ko, si Shekinah, si JR Katipon, si Aisel, tapos si Catherine Espayo. Silang apat lang po. Tapos lahat po kayo iba nag-present. Pwedeng si GM Steph, pwedeng si ganto, si ganyan, etc. etc. Tama po ba? You know what happened? I was able to duplicate myself to my wife. Instead of me presenting, yung wife ko na po nagpe-present because I was able to teach. Actually, hindi ko nga siya diretsong tinuruan. What she did, she played my presentation countless times. Minaster niya na minaster na minaster na minaster. Ngayon, so mas magaling na siya sa akin mag-present, totohanan lang. Kaya niya mag-present 30 minutes to 40 minutes eh. Ako nga, di ko nga alam paano mag-present, totoo lang. Kasi mag-uumpisa uli ako eh. It's been 3 years last presentation ko. Ngayon, yung mga coaches and mentors, sino mag-present, I was able to duplicate myself. Is this getting clear? Ngayon, pati sa training, naduduplicate na rin ako. And by the way, sa mga taga-UAE, wag na wag po kayong mawawala. This coming Saturday sa Dubai, we will have a face-to-face training in Dubai. Ang pinakamalupit dito, ang speaker po, wala pong iba kundi si Coach Ferdinand Barcinilla. Siya lang naman po yung nakapag-invite kay Miss Catherine Espayos. And he's one of the Ambassador Circle. Naka-Dutch Challenger na rin po yan. Kasama ko po yan sa Switzerland. Kasama ko rin po yan sa Maldives. And I think sasama rin yan sa Turkey. By the way, na-hit niya po yung mga incentive na binanggit ko. I don't want you to miss this opportunity to hear from him. Huwag na huwag kayo mawala sa Sabado po. Face-to-face yan. Okay? Pag ikaw na-duplicate, na-delegate ka, ito yung pinakamasarap na parte ng negosyo natin. Nung una ako po lahat, ako nag-i-invite, ako nagpe-present, ako nagte-training. And good news, sabi ko nga sa inyo, last 3 years pa yung huling presentation ko. Sa isang araw po, wala po akong personal na ako mismo nagpe-present. Yes, Miss Miriam, find way to attend every Saturday. Guys, this is open to all, including RM, including everyone, including Alpha. If you are from UAE, every Saturday, meron pong training sa office. This is conducted by Chosen and everyone is invited. You can attend. Okay po ba tayo doon, Ma'am Miriam? Okay? So ngayon, pag ikaw na-duplicate, matidelegate ka. Actually, yung wife ko na-duplicate niya na. Yung sarili niya. Through recording. Dinuplicate ng wife ko yung sarili niya. Instead of her presenting every 2 hours, she was able to duplicate herself through technology via recording. Ang sarap. Biruin mo ilan ang ma-attend sa presentation every 2 hours? I think average of 5 and we have I think 10 presentation. If we have 10 presentation in a day and average of 5 guests, that's 50 people. Imaginein mo to, kung 50 tao ang kakausapin mo araw-araw, mag-quit na lang ako. Kung ako lahat magpe-present ng 50, pagkatapos next, mag-quit na lang ako. Nakakapagod pala yan, wag na lang. Biruin mo, na-duplicate niya yung sarili niya through recording video. Ang hindi ko lang kayang ma-duplicate right now, of course, itong training. Kasi it requires a certain skills and experience. And by the way, let's talk about duplication. This is recorded. There are a lot of people who are not able to attend this time, right? Kasi lalo na late na sa ibang lugar. O mapapanood pa nila to mamaya pagka-upload ko sa group natin. Na-duplicate pa rin yung sarili ko. Instead of me repeating this training for those people who are not able to attend, I was able to duplicate myself through recording.
Grabe yung negosyo natin, no? Ibig sabihin, talagang kaya tumakbo na negosyo mo kahit wala ka na dito. As in. Okay? Ngayon, pag ikaw na delegate, mamumultiply ka. When I say mamumultiply ka, best example, I have group in Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Kuwait. Meron din tayo sa US. Meron din tayo sa Australia, Canada. Meron din tayo sa Japan. Meron din tayo sa Pilipinas. Imagine, hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa na yon, pero na-multiply po ko. Yes, in New Zealand, sabi ni Don. I was able to multiply myself. Ibig sabihin, marami nang ken-enda, marami nang nagpa-post, marami nang gumagawa ng content, marami nang nag-ads, marami nang nag-invite. I was able to multiply myself. In that way, if I will be able to multiply myself, I will have a big network. If we talk about 200 people, is it a big network? Yes or yes? Yes, it is. Baka magkaroon ka nga ng 10, hirap na eh. 20 pa kaya. Eh paano pa pag 200? Now, wag po kayong magtataka kung bakit kumikita ko consistently at maganda talaga yung nangyari sa business because I have big network that produce big income. And since may big income na ako, that's the reason why we are able to buy our house, to buy the car that we want, to buy those things, especially to buy the good life for my family. This is the blueprint, guys, on how you will be able to build your organization. Now, the question here is, may narinig na ba yung horror story na um, ginawa ko na yun, wala naman nangyari sa akin eh. Hindi nga ako nagkakotse eh. Sino dito nakarinig na ng ganon? Ako, kaibigan mo, kakilala mo. Sinubukan ko na yan, di naman ako kumita. Sinubukan ko naman, di naman ako yumaman. Simple. Simple po sagot. Gusto niyo sagutin ko? Kaya hindi siya nakabili ng bahay or even kotse or kung ano man dahil wala siyang big income. Tama ba? Paano nga naman makakabili ng kotse kung wala namang big income? Wala siyang big income. Mm. O ngayon, bakit walang big income? Eh wala namang big network eh. Bakit wala siyang big network? Hindi naman siya na-multiply eh. Wala. Bakit hindi siya na-multiply? Hindi naman siya na-delegate eh. Siya lang nang siya. Kaya nga maraming kumita dito ng malaki pa, pero end of the day, sila pa rin ang sila kasi hindi nila nagawa yung formula. Hanggang ngayon, sila pa rin gumagawa ng lahat. To the point, pagod na pagod sila. Kasi hindi naman sila na-duplicate. Bakit hindi na-duplicate? Simple. Hindi nakapagturo. Bakit hindi nakapagturo? Walang alam. Hindi natuto. Bakit hindi natuto? Walang GLLA eh. Hindi naman umatin yan kahit isang beses, hindi nga nakinig yan. Baka nga module hanggang ngayon hindi pa tapos eh. Oh, ngayon, bakit wala siyang kinita? Bakit wala nangyari sa kanya? Tama ba? Wala namang ibang kundi sisihin. Sino dapat sisisihin? Hindi naman yung kumpanya eh. Kasi bakit mo sisihin yung kumpanya? Eh, may kumikita, may produkto tayo, may komisyon tayo. Bakit ganun? Buti sana kung lahat wala eh. Kaya lang may kumikita, may hindi. So may ginagawa yung kumikita na hindi ginagawa nung hindi kumikita. May natutunan po ba kayo? Actually, I'm done with the process. That's the sales process I'm talking about. Masterin nyo po yan. Paulit, ulit, ulit, ulit. Alam mo ba, minsan to the point, nakakabobo nga to negosyo na to, totoo lang. Kasi paulit-ulit mo lang gagawin eh. Mahirap? Oo. Diretsuhin ko kayo, mahirap talaga. Bakit may madali ba? Yung trabaho ba, madali o mahirap? Yung totoo. Can you please type in the chat box? Yung trabaho po ba, madali o mahirap? Mahirap din, di ba? Di ba? Mahirap magtrabaho. 5 taon, 10 taon, 15 years, 20 years, walang progress, paulit-ulit, nabubuhay ka lang, maganda naman. Ganyan pa rin. Mahirap din. Eto, mahirap din to. Pero question ko sa'yo, choose your hard. JC and work is both hard, but choose your hard. Ito nga, kaya nga lang, sa hirap nito, sa 10 taon ko dito, mahigit 100 milyon na po nangyari sa akin. The question here is it worth it? The question here is, are you willing to give everything? Tama? Yan ang importante.
Kailangan malinaw sa'yo yun. Dahil kung hindi, malabo talaga. Wala talaga mangyari sa'yo dito. And as I end, okay lang ba magkwento ako? Hello? Nandiyan pa ba? Ayoko na, tinatamad na ako eh. Asa na ba yung kwento ko? Nawala na yung kwento ko eh. Dahil lang, hanapin ko yung slide kasi nawala yung slide eh. O parang gusto nyo pa ako, ayoko na, pagod na ako eh. Biruin mo, may ganito pa tayong mga training, linggo-linggo. May mga natututunan ka, hindi naman to kasama sa binayaran mo, pero kasama to sa grupo natin, sa community natin. Ang malupit pa nun, ang gwapo ng speaker, di ba? Bakit parang ayaw nyo mag-agree? Eh, end ko na to, diretso na. Ito na lang, kwento. Sabi ni Opresina, Koreano. Mukha ko Koreano. Sige, kwento ko kayo. Ito, importante to, lalo na sa bago, ah. Lalo na sa bago. Kwento to ng palaka. Yan. Kwento ng palaka. Yung palaka, ah, payat na patpating palaka. Payat na patpating palaka. So, itong palaka na to, para lang alam nyo, nado-drawing nga ako. Sige, gagamitin ko na kayo ng matinding whiteboard ko. Okay? Share ko sa inyo. Ayan. So, kita na. Can you please type yes kung nakikita niyo yung screen? So, itong merong balon. Ganyan kalalim. Madilim na balon. Yan, madilim na balon. Ang dami ng mga palaka nandito. Yan, mga palaka. Ang dami nang namatay na nabuhay dyan na palaka. Ni isa walang nakalabas. Walang nakalabas. Kasi mataas yan eh. Pero, merong isang payat na patpating palaka na walang ibang ginawa. Bata pa to eh. Walang ibang ginawa kundi tumalon ng tumalon ng tumalon ng tumalon ng tumalon 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 tumalon. Mukhang tanga. Tama ka. Mukhang tanga. Mukhang baliw. So actually, pinagtatawanan na siya ng mga kasama niya dyan, mga kaibigan niya. Baliw ka, tigil mo na yan, di ka na makakalis. Matagal na tayong dito, walang nakalagpas. Pati linuno natin, lolo ng lolo natin, walang nakalagpas. Huwag mo nang pangarapin na makalagpas dito, makaalis dito sa balon na to. Pero yung palaka, yung payat na patpating palaka, talon pa rin ang talon. Tinatawanan na siya ng mga kaibigan, baliw talaga to si palaka, oh, talon ng talon. Oh. Hanggang sa yung mga parents niya, nakialam na. Ano bang ginagawa mo? Tigil mo na nga yan. Pero si palaka, payat na patpating palaka, talon pa rin ang talon. Tapos yung, pati mga lolo niya, nilapitan na siya. Iho, tigilan mo na yan. Dito na tayo mamamatay. Walang nakaligtas dito. Alam mo yung palaka, tuloy-tuloy pa din. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Hanggang sa isang araw, yung palaka nakatalon sa labas. Sumili pa siya sa ilalim eh. Ay, nagulat lahat ng mga taong to. Grabe, nagulat. Paano niya nagawa yun? Sadly, experiment pala to. Experiment. Talagang nilagay dyan yung mga palaka kasi merong science na nag-experiment. Pagkalabas ng palaka, may doktor na nakaabang, kinuha yung palaka. Sa eskwela na bang ginagawa sa palaka? Alam mo, ginawa nung doktor, dinaisect si palaka. Diyos, kawawa naman yung ending. Nakawala na nga, dinaisect. Alam mo bakit? Kasi taon na yan eh. Ang tagal na nilang nag-aantay. Ang question kasi sa kanila, sa dinami-dami ng palaka, ano yung espesyal na meron sa palakang to? Paano siya nakatalon? Kasi inahanapan nila ng study on how makakatulong eh. Ngayon, chinek nila lahat. Chinek nila lahat.
Okay naman, wala namang espesyal sa vitals niya. Pero, meron silang nakitang diferensya. May diferensya pala yung palaka, yung tenga niya hindi nagfa-function. Ibig sabihin, bingi pala yung palaka. Bingi. Bingi. Anong nangyari pala? Akala niya, chinichir siya ng mga kaibigan niya. Lolo niya, tatay niya. Alam mo, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, talon siya ng talon, hanggang nade-develop na pala yung legs niya. Nagkakamasil lang todo. That's why it was able to jump out to this well. Ano moral lesson ng story? Wala lang. Simple lang po. Yung pinaliwanag ko sa inyo, na paulit-ulit kong ginagawa from day one, 10 years ago. Invite, present, close, invite, present, close, invite, present, close, post, share, invite, explain, invite, connect, paulit-ulit. Kahit sabihin pa ng mga kaibigan ko, wala mangyayari sa inyo dyan, Ken, ganyan, 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 tuloy-tuloy. Simple lang po, nagbingi-bingian ako sa lahat ng negative. Nagbingi-bingian lang ako sa mga taong di naniniwala sa akin. Nagbingi-bingian lang po ako. Pinagpe-pray ko na lang sila. Di nila alam yung ginagawa nila. Di nila alam kung saan ako papunta. And guess what? 10 years after, I'm here in front of you. I have the things that I've shown you. Not because I'm good. Gumaling na lang po ako, no? By the way. It's simply because I did not listen to them. Do not let other people dictate your future. Do not let other people's opinion become your reality. I'm talking to you, even if you are new or old. Day by day, you have gone through in your life. I do not know whether it's good or bad. What matters most here is your belief should not fade. The trust that you have from the man above should not fade. You cannot be shaken. You cannot. Lalong-lalo na kung ikaw inaasahan ng family mo. Lalong-lalo na kung ikaw inaasahan ng family mo. Lalong-lalo na kung mataas yung pangarap mo sa pamilya mo at sa sarili mo. Huwag na huwag mo hayaan ibang tao magdidikta kung anong mangyari sa'yo. Magpakabingi ka muna. Tumutok ka lang sa gusto mong puntahan, makinig ka lang sa mga taong dapat mong pakinggan. Ayan, nakita ko si Ma'am Eva Melio. Ayan, oh. Nagbingi-bingian lang yan. Oh, ngayon, nagbingi-bingian. Mga 6 million na kinita niya for the past 2 years. Naka Ford Mustang pa yan. And by the way, I think kasama siya sa Maldives. Biruin mo, nagbingi-bingian lang. May natutunan? So yung proseso, paulit-ulit nyo lang yung mga nakakasawa, paulit-ulit lang. Walang nangyari, paulit-ulit lang. Parang kay Palaka, walang nangyari. Pero isang araw, bigla napatalo, natutunan niya na kung paano eh. Lumaki yung muscles niya eh. This is making sense. Guys, tuloy-tuloy ka lang kayo. Dadating yung time, makakawala ka rin dyan sa madilim, mabaho, at mainit na balon na yan. Isang araw, makakatalong ka. At papasalamatan mo yung sarili mo na hindi ka uminto. Papasalamatan mo yung sarili mo na hindi ka nakinig sa mga maling tao. Okay, so as we end this, since I open it in prayer, I would like to close this as prayer. Thank you so much, guys, for attending. I hope you've learned so much. So again, I'll be having presentation this coming Sunday. And huwag kayong mawawala. Sa mga taga Sharjah pala, tomorrow, our group will be in Sharjah. So dun po yan sa dating meeting place. You can invite people there. So, katanungin nyo lang po yung mga coach nyo, pero sila po nasa Sharjah tomorrow. And I think yung group nila, Junar, they will be in Abu Dhabi. Okay, so since we open this we open this through prayer, and I'll be closing this session with prayer. Is it okay? So, I respect every belief, but I just wanted to pray for you guys. Thank you, Lord, for guiding us throughout this session. Thank you for the wisdom shared, the ideas exchanged, and the time we're able to spend learning together. We are grateful for your presence, for clarity of the mind and understanding you allowed us to receive today.
May the knowledge gained not simply remain as information, but be transformed into the right actions, better decisions, and meaningful progress in our life. Lord, bless every participants, guide them in their goals, their work, and their personal journeys. Strengthen their confidence, protect their peace, and give them courage to apply what they have learned. As we end this gathering, we entrust to you all our plans, ambitions, and desires. Lead us with wisdom, patience, and discernments in days ahead. Thank you for this opportunity, Lord. We offer everything back to you with grateful hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And thank you so much, guys. God bless each and everyone. Be grateful bago kayo matulog. Pagkagising bukas, be grateful again. Do whatever you can because in due time, you will reap what you are sowing. So with that, thank you and God bless us all. Goodbye.